Yo, isang magandang hapon sa inyo lahat. So, hapon na dito sa Czech Republic. Paano nga ba ako nakapunta ng Czech Republic? So, ikikwento ko lang habang nagluluto tayo ng adobo. Napunta daw ng Cavite from Palawan. So, siya di nakakalam, taga Palawan nga pala ako. At doon na nakatira sa Puerto Princesa City. So, I live there. Doon ako pinanganak, doon lahat. Doon ako pag-aaral. So, high school graduate lang ako. At pasang awa pa. Yung alam mo na ang grade mo as in 70. Hindi ko alam, 75 ba? 76? 76 lang ata. Actually, hindi nga dapat ako nakapasa I took 5 years high school. Sa isa kong school. Bagsak din ako ng third year ako. First year hanggang pataas. Meron bang ganun? Yung mga tinatamad na mag-aaral. Parang ayaw na mag-aaral. Hindi man ayaw. Tamad lang. So, ayun. Dinala ako ng nanay ko sa Talordes. Doon ako nag-aaral ng high school. Dahil hindi nga nakagraduate doon sa bayan. Bayan kasi yan. So, iba siya. Ang bayan sa Puerto Princesa sa Santa Lourdes kasi hindi ko alam bakit tawag na bayan. Sa mga taga Palawan dyan, alam nyo yan, di ba? Laki ng karne dito. Mura lang siya. And then, doon ako nag-aral. Doon ako nagpinasawi sa lolo ko. Nakagraduate, bulakbol. Inom dito, inom dyan. Walang pangarap sa buhay. Then I realized na yung mga kabatchmate ko graduate, nag-aaral. Kasi nag-aaral na sila. Tapos ako wala pa rin, tambay pa rin. Akaya. Sobrang nakakaya. Inom dito, inom dyan. Parang walang kwenta na yung buhay mo. Nakita mo yung mga kabatchmate mo nakatapos na. Samantalang nagtatapos na sila, samantalang ikaw ganun pa rin. Then 2018 pinaaral ako ng nanay ko sa Korean language. Kasi gusto niya mag-abroad ako ng Korea. Syempre mahinay ko kote natin sa bagsasaulo. Hindi pa rin nakapasa. Sabi umuwi ako. Ganun pa rin. Umuwi ako ng Palawan. Inom pa rin. Parang wala pa rin kwenta yung buhay. Sumama ako sa tatay ko. Kasi yung tatay ko na ngungontrata yung tatay ko. Kala kami na semento. Nag-ayos kami ng tiles. Then lumipas ang panahon. Nag-iba rin akong trabaho. Nagtrabaho sa isang mall sa Palawan. Tagalinis. Janitor. After nun, nag-aral na ako ng TESDA. So, pagtapos ko ng nag-aral ako TESDA, ganun pa rin. Tamad pa rin ako mag-aral. Welder pala yung ginawa ko sa TESDA. Tapos may opportunity. Dumating yung opportunity na may isang company sa Manila, sa Cavite, na kumukuha ng tao. Sakto doon din nagtatrabaho yung pinsan ko. Yo, shoutout sa'yo pinsan. Doon din nagtatrabaho yung pinsan ko. Kaya gigrab ko. Siyempre Cavite. Tapos libre na pumasahe. Libre na trabaho. Yung trabaho mo na lumalapit na sa'yo. Gigrab ko siya. Sa mga classmate ko ng dyan, mga classmate ko sa Pipisat. Hello sa inyo. So, yun.
nakapasa tayo, kinuha tayo, napunta tayo ng Cavite. 2018, napunta ng Cavite. So, doon ako nakapagtrabaho. Nagtrabaho doon ng 6 years. At sa pagtatrabaho ng 6 years, parang paulit-ulit lang yung cycle. Na, ganun lang. Basta paulit-ulit na siya. Pag sumasahod ka, maliit lang natitira. At anong pagtitipid mo, ganun pa rin. Hindi ko alam. May kamalasan siguro ang buhay ko. After 6 years, I decided na mag-abroad. Ito yung pinakamalupit. Nabuntis yung asawa ko. Yung asawa ko nabuntis. So, nabuntis siya. Then, nag-decide ako. Hindi, nabuntis siya. Nabuntis siya, malapit na siya manganak. At, nag-decide na ako umalis sa company. Kasi nakapag-apply na ako. So, nung nakapag-apply na ako, interview pa lang, nag-resign na agad ako sa company. So, ang galing, no? Ang galing ko talaga. At yun, hindi ako nakapasa. Yun ang nangyari. Hindi ako nakapasa sa interview. Again, isa akong reserve. Alam niyo yung reserve? Yung reserve ka lang muna. So, hintayin lang natin siyang minute. Tinawagan ako. Alas 12 ng gabi. Hindi ko makakalimutan yung araw, yung ano na yun, yung araw na yun. Alas 12 ng gabi. Nag-i-scroll ako. Wala akong trabaho. Isang buwan na walang trabaho. Binubuhay lang ng buntis kong asawa. Sa bahay lang ako. Nagre-relax. Nag-iisip ng kung ano-ano. Wala talaga as in. Walang pera. Wala lahat. Then, nakapasa. Biglang may tumawag. Ay, nag-email. So, pag email, alas 12, talon. Grabe. As in talaga. Nasa lapag ako naghihiga. Talon. Ala. Tumawag. Nag-email. So, yeah. Nireplyan ko. Ang sa tuloy na. Nag-medical, lahat, expenses, lahat ng gastos sa asawa ko. So, swerte ko sa asawa ko na. Kaya kung maswerte ko sa asawa niya, keep it up. Lahat gastos niya, pagkain. So, I decided na matagal pa naman. Kasi, siyempre may visa pa, may ano pa. Pag-Lazada ako. So, nag-try mag-Lazada. Nag-apply ako, pero di nila palis na rin ako. Siyempre tinago ko. Ano ko lang yan, so, sideline ko lang. Mahirap naman kasi pag wala kang kita. Pilad sa init, pagod. So, shoutout sa mga naglalasada dyan. Alam ko mahirap yung trabaho nyo, pero kinakaya nyo. Then, shoutout din pala sa bossing ko. Magandang hapon sa'yo. At yun. At, habang naglalasada ako, inipon ko yung pera. At, nakakapag nag-medical, pumasok sa medical, sa visa, lahat. Gastos. Balik-balik pa sa medical. Gawa na may problema daw sa medical. Echo lang. Sa mga nagbe-medical dyan na papuntang abroad, alam niyo kung anong ibig ko sabihin. Sana nga tayo. Ito yung sabi ko eh. Sumina talaga yung utak ko. Kaya ganito ako. Nag-medical. Nanghiram ng pera sa kamag-anak. Walang may gusto magperam. Kasi nga ako yung tipo na tao na hindi seryoso sa buhay. Yung parang walang pangarap. Yung alam nila na wala parang seryoso ba to? Yung ganun. So yun. Sa mga kababae ko hindi pinirap dyan ng pera, huwag kayong magreklamo. Kasi ganun talaga siguro minsan. Ganun talaga siguro. Yung mga taong walang gusto magtiwala sa atin. So ginagawa ko tong video na to. Gusto ko lang sabihin talaga yung mga bagay na nangyayari sa akin nun bago makarating dun sa Czech Republic.
struggle, hirap. Sobra. Then, yun. Wala nagpera, nagsubok ako sa lahat. Walang gusto may magpera. Iba, wala nagre-reply. Pero hinayaan ko lang. Masakit sa part yun. Siyempre, as in zero ka. As in zero budget. Yung pera lang na pinanghawakan mo is yung sinasahod ng asawa mo. Tapos buntis pa yung asawa mo. So, mali ko yun. Kasi hindi ako nag-ipon. Tapos hingi ako ng tulong sa iba. Mali ko talaga yun. Pero sinubukan ko pa rin, syempre. Yun talaga yung kailangan. Nanganak yung asawa ko. Ayun. Lumabas yung bata. Ganun pa rin. Wala rin kami katulong. Zero ba? Ano rin kami, budget namin, yun lang talaga yung pera namin. Kung ano lang may naipon kami, pero yun lang talaga, as in konti lang. Hindi sapat, hindi siya sakto talaga. Kaya mabigat. Kasi nanganak pa yung asawa ko. Pero shout out doon sa hospital ng Gentry. Okay yung proseso, mabilis lahat. Basta sumunod ka lang sa mga rules nila. For me naman, the best talaga yung Gentry na hospital. Sa mga pinanganak dyan sa Gentry, shoutout sa inyo. Isang big salute sa mga nurses dyan, sa hospital dyan. At tabiruin mo nun, nakalibre pa ako sa malasakit. Then yun, patuloy lang ang buhay. Nabinyagan yung anak ko habang ako nag-aantay ng palis. So, buti na lang nandyan yung nanay ng asawa ko nun na tinulungan din kami sa bata kasi ako ayoko rin humawak talaga ng sanggol pa na maliit pa, lalo na't anak ko. Natatakot ako hawakan siya kasi baka mamaya kung ano mangyari, ano magawa ko. Kaya buti na nandyan si mamang na nag-assist sa amin na mag-asawa. Tinulungan kami at yun, hanggang sa dumating yung visa ko. Tuloy-tuloy siya. Tapos nakapag-loan ako sa isang loan company. Malaki yung tubo pero okay lang. Pero naman talaga siguro. Nakapag-loan ako. Hanggang sa tuloy-tuloy na pag-alis ka. Hanggang sa yun. Sa wakas. Nakarating ako. Sa mga tao dyan na natatakot. Kasi syempre natatakot sila gawa ng wala kayong budget, wala kayong pera, nag-apply kayo. So wala nang problema ngayon kasi maraming mga lending companies naman. Ang kailangan mo lang talaga is mag-ipon ka ng para dyan. Mag-ipon ka para sa pamilya mo. Kung may anak ka man, dapat pinagplano mo ng pansin yan. Tapos mag-ipon ka ng pera para, kumbaga iba dyan, iba sa panggastos mo, iba yung sa iniipon mo para sa pag-abroad. Tapos straight focus ka lang kung ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo. Kasi hindi mangyayari sa buhay mo, walang mangyayari sa buhay mo kung hindi ka gagalaw. Kung puro pangarap pa lang, yung panahon lumilipas siya at nauubos yung oras mo, hindi siya babalik talaga as in. Kaya kailangan mong gawin kung ngayon nandyan ka pa lang, tuloy-tuloy mo lang siya at kaya basta tuloy-tuloy mo lang, mag-apply ka lang na mag-apply, huwag ka panghinaan ng loob dahil sabi nila wala namang masamang mag-try. Kung hindi sa'yo, hindi talaga para sa'yo, pero ang importante sinubukan mo. Ganun lang yun talo, panalo. Pag hindi mo gin-try, talo ka. Pag gin-try mo, may chance. Talo, panalo. Pero sa pag-abroad, may chance. Basta tuloy-tuloy mo lang. Laway na mahawak ka ng mahabang experience. Pananalig sa Diyos.
yun, tapos na yung kwento ko. Hindi pa tapos yung luto ko. Niluluto ko ito pa. So, ayan pa lang. Yung sibuyas, nakatenga pa. Katatapos na agad yung kwento ko. So, yun. Kung gusto yung may chismis ng buhay ko, comment down below at kwentuhan ko kayo ng mga problema ko sa buhay para may pagkwentuhan naman ako. At sana good vibes lang tayo lahat. Pero yun nga, no? Galing, no? Nandito na ako. Shoutout pala sa kaibigan ko dyan na nasa Europe din. Si Rico. Rico boy. At yung isa rin na tropa ko rin nandito sa lugar to. Si Melendez. Saan may lugar na yun? Kalimutan ko kung ano lugar yan. Basta dito lang. Ako kasi napapagitan nila. Ako sa Ostrava, sa Saborno. Siya naman dito sa... Sabi ko na, bobo talaga ako eh. Ganun ka pag mahina yung utak. Alright. Sige na. Maraming salamat sa pakikinig. At yung niluluto ko, hindi pa luto. So, next time ulit. Bye-bye. So, kakain na tayo boys. Sandok lang tayo ng kanin. So, kaya na tayo nun. The first bite. The perfect bite. The perfect bite. Parang masarap na parang hindi. Sakto. Sarap na? Sarap na?